Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review, no? At eto nga po, just now, ito ang sisira kay President BBM. May team na plano ni Speaker Romualdez Bistado na. Nako po, ano kaya itong plano ni Speaker Romualdez mga ka-review natin, no? Ito po ay galing sa ating paboritong Banat News Updates mga ka-review natin, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po si Banat News Updates yan mga ka-review. Alright, at kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang panawagan ni Sas Rogando Sasot sa mga senador at kongresista na magpakita ng COA audit kung papaano nila winaldas ang pera nating mga Pilipino na bilyones at milyones ang halaga. Nag-ugat ang usaping ito matapos pagtulong-tulungan ng mga tambaluslo si Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Humingi sila ng paliwanag kung papaano nila inubos ang bilyones at milyones na budget ng confidential fund ng Vice Presidente. Naubos kasi ito sa loob lamang ng 11 araw, batikos dito, batikos doon. Pero nang tignan ni Sas Rogando Sasot ang confidential fund ng Vice Presidente at ng House Speaker Martin Romualdez, abay nagulat ang lahat dahil mas malaki pa pala ito kaysa kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Pero take note, ang budget at expenses na ito ay hindi nila tinawag na confidential fund, pero tignan natin ang status kung sino. So yan mga ka-review natin, balikan lang po natin ito, no ha? Balikan po natin ito. Tingnan nyo po mga ka-review natin, kay President Bongbong Marcos Confidential Fund 2.2 billion, kay Speaker Romualdez mga ka-review natin 1.6 billion, at kay BP Sara yung kanilang talagang di ba? Binigyan pa nila ng issue ito mga ka-review. 650 million lang po yung confidential funds, no? Nako po. O, tingnan nyo. Mga ka-review natin, talagang pang-iinsulto po ito. Para sa akin mga ka-review natin, opinion ko lang po, pang-iinsulto po ito. Kaya Vice President Sara Duterte mga ka-review natin. Kasi isipin mo, siya ang may pinakamaliit, no, na confidential fund. Pero anong ginawa nila? Mga ka-review natin, yung proposal ng Makabayan Black na yan mga ka-review, no, inaprobahan, no? Yung proposal ng Makabayan Black na, di ba, tanggalan ng confidential fund ang ating Vice Presidente ay inaprobahan po ni Speaker Romualdez dyan po sa Kamara mga ka-review natin. Ito nga po yung kino-comment ng mga kababayan natin, no, yung mga ka-review natin na nanonood sa ating mga nakaraang videos. Posible daw pong na itong si Speaker Romualdez ang sumira, no, sa pangalan ni PBBM. Kasi hindi po natin alam mga ka-review natin, kung alam po ni sa bagay, ibinabalita na yan mga ka-review, di ba? Di ba? Ibinalita na yan. Oh. So meaning alam na po yan ni PBBM na tinanggalan po ng confidential fund si BP Sara. Pero marami pa rin po nagsasabi na ito ang sisira kaya PBBM, no, mga ka-review natin, si Romualdez, sapagkat ito po ay may sabi nga, hindi ba, sa nakaraang video or sa nakaraang interview, kaya
dating Pangulong Duterte, may plano daw po itong si Speaker Romualdez na tumakbong vice presidente. Nako naman, presidente po mga ka-review natin sa 2028 ay yung nakaraan po. Nako. So ngayon 2028 tatakbo yata ito mga ka-review ng presidente. So yan, wag na po kayong mag-comment na matagal pa po ang eleksyon, 'di ba? Yan ang pinag-uusapan ninyo, 'di ba? Mga ka-review natin, kaya po pinag-uusapan natin 'to kasi sinisiraan po nila si VP Sara. They are parang ino-operate nila na masira si VP Sara sa mga tao, mga ka-review natin. Which is na preparing for the 2028 election. Sinisira nila si VP Sara, pinapabango nila yung sarili nila, mga ka-review natin. No? Pero hindi po yan mangyayari kasi marami pong nagmamahal sa ating vice presidente. Ito mga ka-review natin yung mga nagsasabi na nasaan yung saan napunta yung confidential fund ni VP Sara. Ito naman ang tanong namin sa inyo mga ka-review natin, no? Saan napunta itong 1.6 billion ni House Speaker Romualdez, no? Kasi hinahanapan niya yung matinong nagtatrabaho. Ngayon, naghahanap din po yung taong bayan. Saan napunta yung 1.6 billion na yan na confidential fund ni House Speaker Romualdez? Baka napunta yan sa Makabayan Black, mga ka-review, confidential fund para sa mga operation Operation 2028 para sa kay VP Sara. Nako naman, wag pong ganyan, lumaban po kayo ng patas, ba? Alright mga ka-review natin, patuloy po natin. Huwag na confidential fund, pero tignan natin ang status kung sino ang transparent. At heto na nga mga ka-updates, ito ay tinawag nila na extraordinary expenses sa presidente kay Tambaluslos at saka kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. At hindi rin napigilan ni Atty. Harry Roque na magsalita na sa isyu na pinupukol kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte at hinamon pa si Tambaluslos at iba pang mga kongresista. Dito napakomment si Senator Mick Zubiri na fake news daw. Inaraw-araw na kasi ni Sas Rogando Sasot ang kanyang panawagan. Katag pa mismo ang kanilang mga social media account, pati ang mga netizens ay nakisali na rin. Dahil sa pera natin ang winawaldas ng mga politiko na ito dahil lahat tayo ay may pakialam. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Salamat Ms. Sas Rogando Sasot sa pagbabalita ng mga kabalbalan ng mga nagmamagaling na mga nasa Senado at Kongreso. Pero for sure hindi naman silang lahat. Tama ka dyan Ms. Sasot. Since we the people elected them on their respective position, so it is just right to know and see how these subs spend the taxes or the money of the tax-paying Filipinos. We have the right to know. Halos bilhin na lang nila ang mga kaluluwa ng mga Pinoys and they have to face Lord over us. Abolish Congress. Imagine 300 plus congressmen had millions to spend. Without liquidation, siguro kung wala sila makakabayad na tayo sa utang natin sa loob lang ng 2 taon. Correct, madam. Dapat talagang ma-expose ang mga hidden budget expenses ngayon para maging fair naman. Puro sila ask kay Vice President Sara, sila naman ang magiging transparent sa kanilang mga expenses and go. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Meron na bang senador or congressman na ginamit sa kanya ang COA report? Na, according to the COA report, itong congressman na to hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or ang House Speaker hindi niya ginastos ng tama yung pera.
Or itong senador na to, hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or ito, may narinig na ba kayong ganyan? Ha? Meron na ba kayong narinig na ganyan, guys? Na ang congressman at ang senador, ang naging issue sa kanya ay COA report. Sabi ni Onel, wala. O, di ba? O, sabi ni Cons, oo nga, no? O, di ba? Sabi ni Xavier, yes, puro COA report ang hinahanap nila. Pero naisip na ba natin na hanapin ang COA report ng isang congressman or ng isang senador? Wala. 'Di ba? Wala. Not you can recall kasi madali itong kasi kung halimbawa si si Lenny, no? 'Di ba binibida niya parati yung COA report niya? Qualified, unqualified opinion, emerald for the third time, for the third year, ganyan. In fairness kay Lenny saka kay PRRD nung panahon nila, both of them for the straight year unqualified opinion. Ibig sabihin mataas yung level nung audit. Okay. So, wala, 'di ba? Wala kayong naririnig na congressman or senador. So, ano ngayon ang gagawin natin? Siyempre, ang una nating tatanungin is, meron bang COA report ang bawat isang senador or bawat isang congressman? So, anong gagawin natin? Kasi naman, ang available lang naman na information sa atin ay yung nasa website ng COA. Di ba? Website ng COA. Kasi transparency eh. So, pinapublish ng COA ang COA report. Kasi baka naman guys, itong mga senador at congressman natin is sobrang linis na maganda talaga ang COA report nila. Kaya hindi nagagamit ang COA report against them. Kasi baka naman talagang walang corrupt na congressman or walang corrupt na senador at ginagamit lang talaga nila sa tama ang perang ibinabayad natin sa gobyerno na dulot ng ating pawis. So, pupuntahan natin ang website ng COA. So, ito ang website ng COA. Okay? So, pwede nyo itong puntahan, coa.gov.ph. Ngayon, pupuntahan natin 2022, no? Punta tayo ng 2022. Okay. So, hanapin natin yung sa House of Representatives. So, ayan, legislative offices. Diba? Legislative. Kasi guys, para naman makita natin, no? Kailangan nating mag-check ng COA report, no? Ng bawat isang senador at isang congressman. Kasi, di ba guys, dapat, naglo-load pa siya. Kasi dapat, di ba, dapat bawat isang senador ma-justify nila na ang perang pinaghirapan nating mga taxpayers ay kanilang ginagastos sa tamang pamamaraan. At ang the best way to do that is audit. Ma-audit ito ng COA, di ba? Ng Commission on Audit. So ngayon, titingnan natin, no, itong mga senador na to at mga congressman na ito, kung meron silang COA report. Baka naman kasi meron. 'Di ba? Yun ang maganda dito sa website ng COA, transparent nakikita natin ang mga COA report ng bawat ahensya ng gobyerno. So, ito na, nag-load na siya. So, ito yung sa legislative offices. So, pupunta ngayon tayo sa House of Representatives. Unahin natin yung House of Representatives 2022. I-click natin. Ayan. So, ayan, i-download natin kasi maraming files yan. At titingnan natin kung merong individual COA reports ang bawat isang congressman. Kasi nga, para makita talaga natin kung hindi sila corrupt at tama nilang ginagastos ang kanilang mga salapi. Okay. Okay, bumukas na po ang zip file at ito po ang mga files. Okay. Ito lang po ang mga files: transmittal letter, cover, executive summary, POC and fly leaves, auditor report, management responsibility, FS notes to FS, observation recommendation, status of PY's audit recommendation, Annex A. So, ang FS po kasi is the financial statement. So, baka naman nandito, no, individual. Ay, so ito lang siya. Buong Congress pala ito. Hindi siya individual. Ano ba to? Oo, wala, no? Walang individual congressman at hindi sila individually, kundi buong institution. Okay. Okay. So, baka naman nasa ibang file, guys, no? Ang COA report individually ng mga congressman na to. Okay. Baka naman nasa notes. Hindi pala notes yun. Baka naman nasa notes. Okay. Okay. Notes. Ay, wala ring individual. Ito lang wala. Walang individual. Okay. So, buong institution ito. Baka naman nasa Annex A.
Ayan. Annex A. Ay, wala rin. So, buong institution. Okay. So yan mga karibin natin, no? Ano po ba ang pinapalabas dito ni Miss Sas, no? Ang para sa akin lang po, opinion po ito, ang gusto niya lang sa riguri parating dito, maging fair po, no? Kung mag-iimbestiga kayo kay BP Sara, no? Iimbestigahan nyo rin ang buong ano ninyo. Di ba? Ba maging patas kayo sa sa pag-iimbestiga, no? Kasi sinasabi ninyong nagastos ni BP Sara. Let's say na lang nagastos ni BP Sara sa hindi tama, no? Let's say lang hindi tama. Paano kayo? No? Paano sila makaka-review? Paano yung iba? Si BP Sara nga, nakilala nating, di ba? Matuwid na politiko. Paano pa yung hindi natin makakilalang matuwid na politiko? Ngayon, ang gusto lang natin iparating dito makaka-review, kung titirahin ninyo si BP Sara about dyan sa confidential fund, magbabounce back din po yan sa inyo kasi kayo rin po ay may confidential fund, no? Ngayon, kung duda kayo kay BP Sara na hindi ginamit sa tama, ang taong bayan po is mas duda, no? Na hindi nyo ginamit ng tama yung confidential fund. Di ba? Makaka-review natin. So, yan lang yan di ba? So, yan makaka-review natin. Ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon about sa balitang ito. Alright, makaka-review natin kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, huwag din pong kalimutang i-subscribe si Banat News Updates. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po. Kayo na po ang humusga dito kay Speaker Romualdez mga karibin natin na may plano pala itong di ba, tumakbo sa 2028, no? Mga karibin natin talagang ino-operate na po nila itong si BP Sara. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na po nila. Sinisira na po nila yung kanilang matinding makakalaban sa 2028. Yan mga karib natin, maraming salamat po.